Good morning, Miss Roslyn. So, thank you for coming here today. So, last time, ang napag-usapan natin is about dun sa pag-iwas mo sa paggawa ng mga activities mo, yung mga requirements mo. So, ngayon, ano naman yung ipinunta mo dito? Good morning po. Kaya po ako naparito is sobrang dami po talaga activities na kailangan gawin ngayon. And dumagdag po yung cases. And simula po kasi nag-start nung November, nung first week ng November, sobrang parang biglang bumagsak lahat ng activities na kailangan naming matapos. And hindi ko siya magawa kasi may mga duties and responsibilities din naman akong ginagampanan. And one of my subject is yung sa history. So, kailangan po talaga namin i-grind yan. And, yung simula po talaga ng October din, isama na po natin yung October. Nag-start po yun by second week ng October. Hindi na po namin simulan ang aming interview for thesis kasi po may history kami na kailangan tapusin sa mga rehearsal, sa paggawa ng props. Parang occupied po yung buong linggo ko palagi. Kumbaga yung imbis na yung linggo pwede kong ipahinga, hindi po. Parang yung Sabado, Linggo, kailangan kong umalis ng bahay, and then weekdays, academic days, kailangan kong pumasok, and yung pag-uwi ko po lagi nun, 7:00 na ng gabi, parang aalis ako dito 7 AM, parang babalik ulit ako dito 7 PM, wala na po talagang time for another activity na tatapusin. And ito po, December na, and nito lang po kami natapos mag-interview itong December 2. And ano po, yung sa pag-transcribe pa lang po, doon pa lang nasisimulan. So, nakaka-stress po isipin na until now is nandun pa lang kami. Sa third week na po ang aming defense nitong December. And hindi naman po kami makapag-focus ngayon sa thesis. Kasi naman po is may finals exam kami na schedule this December. And yun po, sobrang dami po talaga. And kapag hindi mo naman po ginampanan nung una yung sa history, maraming magagalit sa'yo, maraming magsasabi sa'yo na wala man lang sense of urgency, ganun po. And para bang hindi nila naiintindihan hanggat hindi sila yung nasa sitwasyon mo. Siguro marahil is sabihin natin nagbo-boarding house yung iba, parang yung responsibility nila is school, bahay, hindi nila or school, boarding house, hindi nila naiisip na yung iba kaklase nila may trabaho, may ginagampanan sa family, hindi nila alam na may inaasikaso ang mga kapatid. Siguro ganun, kaya hindi rin nila naiintindihan. Well, gets ko naman kasi wala sila sa ganung sitwasyon. And yun po, tas pagdating po sa mga respondents namin sa thesis, yung parang nawawala yung sense or parang nawawaste po yung aming time and money kapag napunta kami sa lugar nila kasi imbis na yung time na yun is for another activity, pupunta kami doon tas walang mangyayari kasi hindi sila available, na-waste na yung money mo and time, and yung pagod pa syempre, and yun po, tas dadagdag pa po yung mga kailangan mong aralin talaga para pumasa sa finals, which is obligation ko naman talaga yun, and naiintindihan ko na to the point na para ako pumasa, parang tutulog ako ng 2 hours, then mag-aaral na ako hanggang madaling araw. Yun po. And in terms of financial din, kasi medical, sa notary, ng mga kailangang requirements for OJT, isa pa po yung dagdag isipin. Yun po, hindi ko po alam kung paano ko sisimulan talaga, and ang gusto ko lang po ngayon is yung sa thesis ko talaga, makapag-focus ako doon. But hindi po talaga ako makafocus doon sa sobrang dami po talaga yung isipin and finals. Yun po. So, ang behavior na meron ka ngayon is yung sa thesis mo, yung Yes po. parang gusto mo na lang siyang iwasan, yung ganun. Apo. So, ano yung sa tingin mong nakaka-trigger dun sa behavior mo na yun? Siguro po yung mga pagtanong sa akin ng mga friends ko, tapos na ba kami?
or nakapagsimula na ba kami sa chapter 4 and 5. And yun po, parang ang mga laging reaction ko is, huwag niyo munang isipin yun. Kumbaga ay, magpaka-focus muna tayo dito sa final exam, sa ibang munang activity. Tapusin muna natin to within this week and saka tayo magpaka-stress this coming week, sa thesis. Ganun po. And para bang naano sila sa reaction ko na parang ayaw na ayaw kong mababanggit yung thesis. Kasi parang yung reaction ko is OA na and hindi na talaga ako makafocus sa ginagawa ko. Halimbawa, pag nagre-review ako, parang lipad na yung isip ko kakaisip ng thesis. Yun po. So, ang observation ko sa'yo is parang sobrang bigat na nung thesis mo. So, what if yung laki nung problem dun sa thesis is i-divide natin into smaller steps para lang hindi siya ganun kabigat. Hindi ganun ikaw ma-overwhelm. So, dun sa small steps na yon, ano yung sa tingin mo na kaya mong gawin na small steps sa pagsisimula ng thesis? Siguro po, ang pinakamaliit na pwede kong gawin ay yung pagbukas po ng laptop. So, Yun po. maganda yan. Magandang progress yon yung mabubuksan mo yung laptop. So, after mong buksan yung laptop, ano yung pwede mong sunod na step na gawin? Yung pag-open po ng document, pag-scroll lang po nun, ganun po. So, first step mo is open ang laptop. So, next step mo ay open yung document naman and mag-scroll. So, sa tingin mo, next week, sa susunod na week, yun yung gawin mo. Open mo yung laptop mo, open mo yung document, pero huwag mo ipe-pressure yung sarili mo na tapusin agad yung thesis. Sa tingin mo, sa scale na 1 to 10, and 10 yung pinaka-confident ka na magagawa mo sa yung task na i-open yung document, scroll, gano'n ka confident? Kung i-rate ko po is mga 7 po, mga ganon. 7. Maganda Yes na yun. Mataas na siya yung confidence mo na magagawa mo. So, ano yung sa tingin mo na nung ginagawa mo siya, ano yung magpapastay sa'yo na focus ka dun sa ginagawa mo and stay grounded ka? Usually po yung mga ginagawa ko talaga, kahit hindi siya sa thesis, sa mga ibang activities, is lahat ng kailangan ko munang gawin, dapat natapos ko na. Yung mga simple routine ko, halimbawa kumain, naligo na, and then after nun, is dapat sa isang table, nandun na yung laptop, or printed documents na need ko. Yun po, and yung mga charger, halimbawa ganon. Tapos, uupo na po ako doon. And after ko ma-organize lahat ng iyon, kahit ako yung mag-scroll muna sa FB, ganyan. At the end of the day pa rin, is yung ginagawa ko, itinitigil ko na yun, and then, parang nandun na yung thinking ko na, sisimulan ko na to, start ko na to, and wala na tong tayo, dire-diretso na. Ganun po, para makafocus po talaga ako, ganun yung mga ginagawa ko. So, meron na tayong established na kung ano yung magiging task mo para lang magkaroon ka ng progress. Ano naman yung ano naman yung pwede mong i-reward sa sarili mo para lang mas maging motivated ka na matapos yung gagawin mo? Siguro po pag natapos ko lahat yun, siguro ang unang-una kong gagawin is mag-iinom. As a kind of celebration, kasama yung mga pinsan ko. Tapos, gagala, pupuntang Pailaw, mga ganun po. So, nabanggit mo na yung first mong gagawin ay mag-inom. So, I think hindi siya healthy na reward sa sarili mo. So, pwede kasi siyang mag-lead into another problem, which is yung alcoholism. So, sa tingin mo, ano pa yung mas healthy na reward na pwede mong ibigay sa sarili mo para lang hindi na tayo magpunta dun sa pag-iinom? And at least, kahit pa paano mabawasan or totally mawala na yung reward, yung idea mo na kapag natapos mo yung task mo is inom agad yung gagawin. The most healthy na pwede ko pong gawin, siguro, yung kumain sa mga fast food chain, or magdagat,
or lakwat siya, mga gano'n po. Yun po. At least meron ka na ding idea kung ano yung pwede mong gawin na reward sa sarili mo after the task. And mas maganda if talagang totally is mawala na yung pag-iinom. Well, hindi naman natin siya mapipigla, pero at least utay-utay na mawawala siya. So, next week, I want you to come back and sabihin mo sa akin kung ano yung naging progress mo dun sa task mo. Yes po. And pag-usapan natin yung mga next steps na pwede mong gawin. Okay po. Thank you so much. You're welcome.